Blue eyes. Yun ang kulay ng mga mata niya habang galit na nakatitig sa akin. Sino nga naman na mag-aakalang makikita ko ulit yung babae na yun na hindi inaasahan. Kanina ang sarap niyang asarin pero habang nilelekturan niya ako tungkol sa daddy ko na tamimilang ako. Para siyang teacher at nagmukha akong estudyante dahil sa mga tingin niya. For a moment, habang nakatitig sa akin yun mga mata niyang may magandang kulay, para akong naging maduming tao dahil sa mga sinabi ko about sa daddy ko. Her eyes are like a mirror. I saw my own reflection. Sighed. What beautiful pair of eyes. Totoo kaya yun or contact lens lang? Hoy Travis, bigla akong siniko ni Heron. Andito pa pala tong artista kong kaibigan. Akala ko umalis na sa gilid ko nang biglang tumakbo si Concepcion Cordova, ayag, ang pangit talaga ni Heron. Hindi tulad ko ang gwapo-gwapo. What? Iritado kong sagot kay Heron, ano bang tanong mo? Tinatanong kita kung girlfriend mo yung kausap mo kanina. Para kayong maylay, ay hindi ko alam na nagbago na pala ang taste mo sa babae. She's not my type but among of all girls that I've met, she has the kindest heart. Nakangiti kong sagot sa kanya, saka ang lakas manampal ng babaeng yon. Sakit ng pisngi ko, tae. Mabuti na lang maganda ang mga mata niya. Kulay Yarira Blue. Kulay Yarira Blue, natigilan si Heron. Parang may nasabi akong kakaiba. Tumango ako. Bakit ka nagulat dyan? Sagot ko, pero baka contact lens lang yon. Since alam mo naman mga babae sa panahon ngayon. Ginagawang pangporma ang contact lens magmukha lang maganda. May naalala lang ako, seryoso sagot niya, may naalala lang ako. Sino? Si Lolita ba? Yung manager mong obsessed sa'yo, nakangisi kong sagot. Fuck off, Travis, umiling-iling si Heron J, alis na ako. May taping pa ako. Lagi ka nalang busy, pare. Hindi na tayo nakakapag-bonding. Hindi ka na kasi pumupunta sa kondo ko. Besides, no time, dude. Naghahabol kami ng shooting para sa movie ko. Paano ako pupunta sa kondo mo di ba banda ko doon? Tumango siya, that's right. Ikaw ba naman mahuling gumagawa ng kahalayan sa elevator, Dirsay, what a dirty piehead. Ulol. Inggit ka lang tumawa ako, Nje, umalis ka na. Pumapangit ka kapag dumidikit ka sa akin, baka mawalan ka ng career. In your dreams. Hindi ako pwedeng mawalan ng career hanggang hindi pa kami nagkikita, mumiti siya, J, dude. Una na ako. Nag-fist bump kami ni Heron saka na siya umalis ng harapan ko kasama ang dalawa niyang bodyguard. Hirap talaga ng schedule ng kaibigan kong to, masyadong busy. Bakit pa kasi siya nag-artista, right? Dahil dion sa kababata niya. Pati pagpasok niya dito sa Herrera International School dahil sa kababata niya. Lahat ata ng ginagawa niya dahil dion sa babaeng nakilala niya noong bata pa lang silang dalawa. I wonder kung nasan na yun? Tagal nang hinahanap ni Heron yun Nakilala ko si Heron nung nagmodel ako para sa isang clothing brand. Magmula noon naging magkaibigan na kami. Pinipilit niya ako na mag-artista na rin pero ayoko. Hindi ko trip yun ginagawa niya. Mas masarap magliwaliw. Saka ko muli na alala yun si Concepcion Cordova. Ang unang babaeng sumampal sa gwapo kong pisngi. Liray, ang sakit talaga ng sampal niya. Napangisi tuloy ako. That girl is different. There's something about her that you want to know. Parang may kung ano sa kanya kaya gusto mo siyang inisin. Hindi man siya kagandahan tulad ng ibang babae, but the heart that she has was the second beautiful thing in this world. What is the first beautiful thing in this world? Her pair of rarela blue eyes. Wait for me, Concepcion. I want to know you even more. Okay, that's it for tonight. Good job everyone. Ilang days na lang and matatapos na tong sino-shoot natin. Pack up na tayo. Good job Heron. Direct patted my shoulder, you did an amazing job. I can't imagine other actor doing this practice. I am glad that I am currently working with you. No problem, Direct. I smiled at Direct as he patted my shoulder again. Mabuti naman natapos na ang shooting namin ngayong gabi. What time is it? 11:30 na pala rin ng gabi. Hindi ko man lang namamalayan na mabilis lumipas ang oras. Gusto ko nang umuwi dahil pagod na ako. Nakangalay pa ang magkabila kong balikat.
Pagod na ako sa school kanina tapos dumiretso agad ako dito sa shooting cause we kinda rush this project. May hinahabol kasi kaming deadline kaya ang pagpapahinga ay wala sa vocabulary ko ngayon. Paglabas ko ng building na pinagsushootingan namin nakita ko ang mga staff na nag-aayos na ng mga gamit at mga kamera na ginamit. They greeted me good evening so greeted them back. I bet they were all tired like I am nakikita kasi sa mukha nila. Pero dahil sa showbiz kami nagtatrabaho ang salitang pagod ay hindi dapat namin inaalala. The least feelings that we could even feel must be tiredness. Habang naglalakad ako papunta sa sasakyan ko biglang humangin ng malakas. Agad nanuot sa katawan ko yung lamig na dala ng hangin kaya napahinto ako para painitin ang sarili kong mga kamay. Napatingin ako sa kalangitan. Kitang-kita ang maliwanag na buwan at punong-puno ng kumikinang na bituin ang buong madilim na langit. They're shining as if they entertaining those people who are looking at them from afar. Bigla ko tuloy na naman siya naalala. Kapag hindi tayo magkasama lagi ka lang titingin sa langit. Tignan mo, Ron, oh. Ang daming bituin. Kumikinang sila. Ang ganda nilang tignan. Bakit naman ako titingin sa langit? Para makikita mo ang mga makikinang na bituin. Sa tuwing malulungkot ka at hindi tayo magkasama tumingin ka lang sa kanila para maalala mo ako. Maaalala mo na may kaibigan ka at hindi ka nag-iisa. It's been so many years, Colette. I wonder where were you and what were you doing? Nakatingin ka rin ba sa mga kumikinang na bituin ngayon tulad ko? Nakikita mo rin ba sila sa mga oras na to? I'm so lonely right now, Colette. I need you. I want to see you. Kung gusto mo ang mga bituin na nakikita mo ngayon lahat gagawin ko para ibigay sila sayo. Mayaman na ako. Kaya ko na ibigay ang anumang gusto mo. Hindi na ako katulad noong mga bata tayo na mas mahirap pa sa daga. Lahat ibibigay ko sayo basta makita lang kita muli. I am willing to give you everything. I am grown up now. I can pay you back for what you have done to me when we were little kids. Just, please. Let me see you. Let me see your blue eyes one more time. I want to see your smile again. Your smile that gave warmth in my whole body. Your eyes that saying even was once a worthless kid, I am your friend. Your love that telling me everything's gonna be fine. I am so desperate to see you, Colette. When the wind subsided, I immediately went inside of LA car. Sinabi ko na agad sa driver ko na ihatid na ako sa kondo ko. Habang bumabiyahe kami nakatingin lang ako sa may bintana at pinagmamasdan ang mga mukha ng mga nakikita kong tao. Nagbabaka sakali akong in this way makikita ko siya. Pero none of them appeared to be her. Nasaan ka ba kasi? Narinig kong tumunog ang phone ko kaya agad ko itong sinagot. Hello. I answered while unbuttoning LA polo. Where are you? I am here in your condo. Si Lolita ang tumatawag. On the way there. Lily, are you there? I am cold. Warm in my body, Hiron, she answered in seductive tone. I sighed. Ye, I'll be there in a few minutes. Wait for me. I said then ended the call. Pagdating ko ng kondo ko agad na ako nagmadali papunta sa unit ko. Ayaw na ayaw ni Lolita na pinaghihintay siya kaya as much as possible kailangan ko magmadali. May ilan akong nakasalubong na napahinto nang makita ako pero minisyan ko lang sila at agad nang sumakay sa elevator. Pagpasok ko sa kondo ko agad akong sinalubong ng halik ni Lolita na as if she was desperately hungry for it she was kissing me while touching the private thing. Wait, I tried to push her away, let me take shower first. Okay, she grinned at me. Just shook my head. Paglabas ko ng banyo agad kong nakita si Lolita na nakahiga sa kama ko without wearing anything. This night would be something. I thought to myself. I am not a morning person but damn para sa gwapong tulad ko ang aga ko gumising sa araw na to, may hangover pa ako mula kagabi dahil nakipag-wild party ako sa isang na bar kagabi. Of course, ang dami kong nakilalang mga chika babies. Sa gwapo ko ba naman na to? Pati mga lalaki mababakla sa akin. Shit! Teka nga, baka nababakla na rin si Heron sa akin, ha? Shit talaga. Wag naman sana. Tropa kaming dalawa at baka masuntok ko lang siya. Buhahaha. So, anyway. Bakit ba kasi ako maagang nagising ngayon? Ah, right.
I'm here to stop that Concepcion Cordova. I told to myself the last time that we met each other na gusto ko siyang makilala. Not the way na para maging girlfriend, ha? Aside sa hindi ko siya type, girlfriend ain't anything. Stress lang yan at hassle. Lele should keep one girl if I can even have them all will myself. Diba dibs? Her words back there hitted in my heart big time. Hindi ko alam kung anong meron sa babaeng yun pero lahat ng sinabi niya parang sumampal sa mukha ko. Masama ba yun mga pinagsasabi ko sa daddy kong mukhang pera? Tisk! Pero parang naging masama kasi ang tingin ko sa sarili ko nang dahil sa Concepcion Cordova na yon. Ayaw tuloy ako patahimikin ng konsensya ko at may nagtitrigger talaga sa akin para makilala siya ng lubusan. Pero shit talaga para sa gwapong tulad ko. This is my first time to stalk a girl. This is my freaking first time. Screw stalking. Pero ayoko naman mag-back out no nahirapan na nga ako sa pagkuha ng address niya kay Uncle. Ito namang si Uncle akala niya popormahan ko si Concepcion Cordova. Sos! Kung ano-ano pa pinagsasabi sa akin nakaraan. Sinasabi ko sa'yo, Travis Angelo. Huwag mong idamay si Emea Concepcion sa mga katarantaduhan mo sa buhay. Ako na nagsasabi sa'yo. She's a different woman. Hindi siya basta-basta. Fine. Fine. As if naman lalandiin ko siya, sabi ko noon kay Uncle, bakit Uncle, anong klaseng babae ba si Concepcion Cordova? Ibang babae si Iles Concepcion. Kahit kailan hindi ko siya nakitang nakasimangot o malungkot. She was always smiling, sagot ni Uncle, alam mo naman sa school na to puro mayayaman ang andito. Andito ang jerks and spoiled brats at tanging siya lang ang naiba. May mga instances na palaging inaapi si Emel Concepcion because of her lifestyle pero kahit kailan hindi siya nagreklamo dito sa DN's office. Hindi siya nagalit sa mga umaapi sa kanya. Nakangiti lang siya kapag nakikita ko siya. She's too strong. She's too kind, Travis. Nakinig lang ako sa sinasabi ni Uncle. I am very much aware na ulilang lubos na si Emel Concepcion at sarili na lang niya ang karamay niya. Pero kahit ganon hindi siya sumusuko. Patuloy pa rin siyang nag-aral for her future. She maintained her scholarship here in school. She was doing her best just to finish her study. So crush mo na siya, Uncle. Ikaw, Uncle, Wag mo sabihing pedophile ka na. Yee. Dahil sa sinabi ko kay Uncle ayon nabutakan niya ako. Yun matanda na talaga yun. Kung hindi lang malaki respeto ko sa kanya binatukan ko rin siya. Ngayon ito ako at nakasakay sa sasakyan ko habang nakatigil sa harapan ng compound na tinitirahan ni Concepcion Cordova. Shit! Lele, am I here? Umalis na kaya ako? Inumpog ko ng ilang ulit ang ulo ko sa manibela para baka sakaling magising ako at umalis na lang. Pero ayaw ng mga paa ko. Sige na nga. Tutal andito na rin naman ako mag-stalk na ako sa kanya. Panigurado kapag nalaman ni Concepcion Cordova na ang katulad kong gwapo ini-stalk siya papalakpak ang tenga nun. Liray, ang gwapo ko talaga. Sinuot ko ang salamin ko sa kalumabas na ng kotse ko. Masyado pa nga atang maaga dahil wala pang masyadong naglalakad dito sa street. Pero mas maganda na rin to kaysa pagkaguluhan ako. May maganda at sexy kayang naninirahan dito sa street nila. Travis, chill lang. Hindi ka pumunta rito para manchik. Lisay, okay, Je. Nasa tapat na ako ng compound na tinitirahan niya at sarado pa ang gate. Pasilip-silip lang ako. Mukhang wala pang tao, ha? Ayoko siya makita. Gusto ko lang ipagtanong kung anong klaseng tao ba siya. Patuloy lang ako nakasilip nang may nakita akong isang matanda na nagwawalis kaya tinawag ko ito. Isasri. Lola. Ay, hindi ako narinig. Yee. Yasri. Lola. Yoho, Lola, pagtatawag ko ulit dito at mabuti naman napatingin na siya sa gawi ko. Naglakad siya papunta sa gate kung nasan ako nakadungaw. Ano yon, apo? May kailangan ka ba? Nakangiti niyang tanong sa akin. Aba, kagwapo mo namang binata. May nililigawan ka ba rito? Naku, Lola. Hindi po. Nagkakamali po kayo. Anong nagkakamali? Gulat na sagot niya, nagkakamali akong gwapo ka. Ay, apo, maganda pala gusto mo. Hindi mo sinabing bading ka pala. Wala sa itsura mo, apo. Sayang ang kagwapuhan mo. Napangiwi ako, mas lalong hindi naman, Lola.
Ang gwapo ko para maging bading. Di ang daming umiyak na mga sira. Hehe, sagot ko, may itatanong lang po ako. Ano yon? Sandali bubuksan ko ang gate, tapos binuksan niya yung gate, ano itatanong mo? Katangkad mo rin pala po. Basketballista ka ba? Umiling ako, hindi po ako basketballista, Lola, pero mahilig ako mag-shoot ng balls ko. Haha, napatingin lang si Lola sa akin at hindi na gets ang joke ko. Ampe. So, anyway Lola may itatanong lang po ako. Saan po rito nakatira si Concepcion Cordova? Concepcion Cordova. May nakatira ba ditong ganung pangalan rito? Yenan, nag-isip-isip siya, tama. Si Coco. Diyon siya sa dulo nakatira. Tapos tinuro niya yung pinakadulong apartment na may nakasampay na bra sa labasan, kaibigan ka ba ni Coco? Gusto mo gisingin ko siya? Kaso baka tulog pa yon. Napuyat kasi iyon dahil tinuruan niya magbasa yun mga bata rito kagabi, nakangiti niyang pagkukwento sa akin. Ano po, Lola? Si Concepcion Cordova. Ano pong klaseng tao siya, tanong ko. Sinong Concepcion Cordova, naguguluhan niyang tanong. Nyaks. Nakalimutan niya agad si Coco po. Si Coco, Lola. Ano ba kasing pangalan yon? Coco. Parang tinapay lang sa pande Coco. Si Coco, apo. Mabait siyang babae. Pagkukwento ni Lola habang nakatingin sa malayo, si Coco yung tipo ng tao na kahit hirap na sa buhay tutulong at tutulong pa rin siya sa nangangailangan. Hindi mo makikitang nagrereklamo yan sa buhay kahit nahihirapan na. Palagi siyang nakangiti at tumatawa na parang walang problema kahit sobrang dami niyang iniintindi ngayong mag-isa na lang siya sa buhay. Dumating si Coco rito sa compound 2 taon na ang lumipas. Kakamatay lang ng papa niya noon nang lumipat siya. Pero kahit nawalan siya ng magulang hindi siya umiyak. Nakangiti pa rin siya. Nakinig lang ako sa pagkukwento ni Lola. Masasabi kong close at mataas ang respeto ni Lola kay Concepcion Cordova dahil sa mga papuri niya rito. Matulungin siyang bata at sobrang galang sa aming lahat. Kahit may ginagawa yan at hingin mo lang ng tulong talagang tutulungan ka niyan. Kapag may pagkain yan at kakainin niya na lang. Iaalok pa sayo. Mas iniintindi niya ang kapakanan ng mga tao sa paligid niya kaysa sa sarili niya. Kahit sobra niyang problema, hindi yan magmumukmok. Pagpapatuloy ni Lola, mag-isip yan ng paraan para solusyonan problema niya. Hindi yan hihingi ng tulong sa iba. Gusto niya sarili niya lang ang problema at ayaw niyang makaabala sa iba. Kapag binabagyo na buhay niya ngingiti lang yan at maghihintay ng isang bahaghari na lilitaw. Nakita kong nagpunas ng luha si Lola, mahirap ang kalagayan ni Coco ngayon dahil wala na siyang magulang. Nag-isa na lang siya sa buhay pero palagi pa rin siyang nakangiti. Pinag-aaral niya at binubuhay niya sarili niya. Kahit sa aming lahat rito siya ang may karapatang umiyak at magreklamo dahil ang hirap ng kalagayan niya. Hindi niya pa rin ginagawa. Positibo ang tingin niya sa buhay. Malakas ang pananampalataya niya sa Diyos. May pangarap na gustong marating. Masaya ako na napalaki siyang maayos ng papa niya at sobrang dami nitong naituro kay Coco. Lumaki kasi si Coco na malakas na babae. Tumingin sa akin si Lola, kaya gusto ko na maging masaya si Coco ng tuluyan, apo. Kung liligawan mo siya dapat pasayahin mo siya. Po. Si Concepcion Cordova po liligawan ko, gulat na sagot ko. Sinong Concepcion Cordova? Kunot noong tanong naman ni Lola. Si Coco po, Lola, napabuntong hininga ako pero hindi ko po siya liligawan. Friends lang po kami, nakangiting sabi ko kay Lola. For a moment, nang marinig ko kay Lola kung anong klaseng tao si Concepcion Cordova, parang gusto ko siyang yakapin ng mahigpit at hayaan ko siyang umiyak sa balikat ko. Ang hirap nga ng kalagayan niya. Pero kahit ganon hindi siya nagrereklamo at palagi pa rin nakangiti. Kung ako marahil ang nasa kalagayan niya nagreklamo na ako at nagmura dahil sa hirap ng mga napagdadaan ko. Kakaibang babae nga naman. Yee! Hay, Coco Pande Coco. Ginugutom mo ako. Pero wala naman ako makakain sa'yo. Flat-chested ka kasi. Lang niya. Coco, may naghahanap sa'yo kanina. Lalaki. Ang gwapo. Mukhang artista. Yan agad ang sinalubong sa akin ni Lola Agnes pagbukas ko ng pintuan ko ngayong umaga. Nawindang naman ako sa sinabi niya. Sa akin daw. May naghahanap na lalaki at ang gwapo pa.
Hindi kaya nananaginip lang tong si Lola, kaya niya nasasabi yan, o hindi naman kaya gutom lang si Lola? Sigurado kayo, Lola, paninigurado ko, sigurado kayong sa akin talaga may naghahanap na lalaki tapos gwao pa. Hindi ba yan si Heron, natatawang tanong ko. Umiling si Lola, hindi. Mas gwapo pa to kay Heron, apo. Tapos ang bango-bango pa niya at ang tangkad. Napakunot ang noo ko, sino naman daw, Lola? Ano daw pangalan? Hindi niya sinabi, hehe, tumawa si Lola, sige, Coco. Maiwan na kita. Ang aga kong mga pitbahay. Nagpaalam na si Lola sa akin at umalis na ng apartment ko. Nagtataka pa rin ako kung sino nga ba yun lalaki na sinasabi ni Lola. Bakit naman may maghahanap na lalaki sa akin at mas gwapo pa daw kay Heron ko? Sino naman kaya yun? Wala naman akong pinagkakautangan, ha? Hindi kaya Bombay yun na pinadala mula sa langit para pautangin ako ng malaking pera. Pero hayaan na. Wag na isipin kung sino man yun. Kung talagang ako ang hanap nun muli yun magpapakita sa akin. Bumalik ako ng kwarto ko para ipagpatuloy ang paglilinis. Habang naglilinis biglang bumukas ang kabinet ko at niluwan nito ang pink na bra ni Lola. Hais, lumabas ka na naman, sabi ko rito sa kapinulot. Nagtataka na talaga ako, ay laging nahuhulog tong bra na to kahit anong gawin kong pagsuksok sa kailaliman ng kabinet sa kanya. Parang gusto niyang lumabas at makita ko siya. Fine, na. Last night na pag-isipan ko kung gagamitin ko ba tong bra na to para makahanap ng trabaho. Ngayong malaking halaga ang kailangan ko. Nalalapit na ang exam week namin tapos hindi pa rin ako nakakapagbayad. Sa kakagabi habang tinuturuan ko magbasa ang mga bata dito sa compound namin bigla silang nalungkot nang may magsabing malapit na kami umalis dito at maghihiwa-hiwalay na kaming lahat. Lahat sila nalungkot sa balita at ilan sa kanila nag-iyakan pa. Ayaw daw nilang magwatak-watak dahil isang malaking pamilya kami rito. Nalungkot naman ako dahil totoo ang sinabi ng mga batang yun. Mula nang dumating ako sa compound na to sila na ang tinuring kong pamilya ngayon na ulilang lubos na ako. Siguro hindi naman masama kung gamitin ko ng isang beses tong mahiwagang bra ni Lola, di ba? Ngayon ko lang to gagamitin para mag-apply dun sa search for you model na makakasama ni Heron sa gagawin niyang commercial. Mukhang malaking pera yun at enough na para mabayaran namin tong lupa at makapagbayad ako ng tuition fee. Sige, ngayon ko lang to gagamitin at as soon makuha ko ang pera hindi ko na to muling isusuot pa para gumanda ako. Nilapag ko ang hawak kong walis tambo saka hinubad ang suot kong blouse saka suot kong baby bra. Pagsuot ko ng pink na bra ni Lola biglang uminit ang buong katawan ko at umilaw ito. Pagtingin ko sa salamin nagpalitan niyo na naman ako. Muli ko na namang nakita ang isang diyosa na kagandahan sa mismong harapan ko sa salamin. Ang ganda ko, sabi ko habang nakatitig di ang ganda-ganda ko. Tapos ang kinis ko pa. Ang laki na rin ng boobs ko. Gosh, bigla akong napangiti dahil sa isang maladyosang ganda na nakikita ko sa salamin. Siguro kung ito ipangrarampa ko sa kalsada makakaagaw agad ako ng atensyon. Hindi na ako lalaitin dahil sa pangit kong itsura. Buo na ang desisyon ko. Mag-o-audition ako mamaya sa commercial na gagawin ni Heron. Maghintay ka Heron. Makikita mo ang isang kamandag ni Concepcion Cordova. Si Kiray Celis si Coco pero kapag nag-transform siya mukha ni Jessie Mendiola. Eto kaya pwede, tanong ko sa sarili ko nang may makita akong kulay black na t-shirt sa kabinet ko. Hinubad ko ang suot kong kulay puting t-shirt saka naman sinubukan ang nakita kong damit. Pero katulad din ng mga nauna kong isinuot hindi rin to bagay sa maganda kong mukha ngayon. Napabuntong hininga ako. If hindi dapat ako magsuot ng t-shirt lang kapag pumunta sa audition. Granted na maganda at sexy ang mukha ko ngayon pero kailangan pa rin ng magandang damit para perfect. I said in frustration. Napaupo na lang ako sa kama ko at napatitig sa buong kwarto ko. Kalat-kalat na lahat ng damit ko. Kanina sabi ko maglilinis lang ako ng kwarto pero tignan mo nga naman ngayon. Mas lalo pa akong nagkalat. Pero ayos lang, mas magulo pa rin buhay ko kaysa sa kwarto ko. Hugot! Pati iyon mga damit na hindi ko naman ginagamit na nakalagay sa bowl inilabas ko na rin. Umaasa kasi akong may makikita akong damit na bagay ipang audition mamaya. Pero halos kalahating oras na ako sa paghahanap wala pa rin akong makita.
Mas madali pa atang maghanap ng love life kaysa maghanap ng maganda at glamorosang damit ngayon. Ay, hugot ulit, Coco. Hindi naman kasi ako pala ayos na babae. Ano bang aayusin ko? Kahit naman mag-ayos ako at magsuot ng mga sexy na damit, hindi rin ito nababagay sa mukha ko. Kaya lumaki akong t-shirt at pants lang ang nakasanayan kong suotin. Aside kasi sa hindi ako bagay magsuot ng mga sexy at revealing na damit, mas komportable akong magsuot ng t-shirt at pants lang. Ayoko rin naman mabastos kapag sexy ang suot ko. No, wearing sexy outfit is like welcoming those pervert lewd out there. Do not wear provocative outfit. Prefer to wear pants and t-shirt kahit minsan napagkakamalan pa akong bading dahil sa ganun kong ayos tapos mahaba ang buhok ko. Kung minamalas akala nila lalaki ako na long hair lang. Porket pangit ako at walang matambok sa harapan ko, lalaki na agad ako. Napatitig ako sa full-length mirror na nasa harapan ko. Ang ganda ko ngayon. Hindi pa rin ako makapaniwala na may dalang hiwaga tong pink na bra ni Lola na nakasuot sa akin. Hindi lang maladyos ang ganda ang kaya niyang ibigay kundi malaki at malusog na harapan din pati kutis ko ang puti-puti na. Hinaplos ko nga ito. Wow, super kinis. Hindi na tulad sa totoo kong kutis na kapag hinaplos mo masusugatan ka sa sobrang gaspang. Hindi naman kasi ako naglo-lotion para kuminis balat ko. Ilang lotion na rin kasi nagamit ko pero walang epekto. Kahit mga beauty products sinukuan ako. Hopeless case na ata ang pagganda ko. Pero sa nakikita kong ganda ngayon hindi ko maiwasang hindi mapangiti. Kahit fake lang to at hindi talaga to ang totoo kong mukha, masaya pa rin ako. Kasi once in a lifetime naranasan ko kung paano magkaroon ng ganitong ganda. Hindi na ako palaging kukutsain o tatawanan dahil sa pangit kong mukha. Tignan na lang natin kung hindi maglaway yun mga taong tumatawa sa kapangitan ko dati. Tignan natin kung hindi mangawit ang mga lig nila sa pagtingin at titig sa akin. Tignan. Oops, Coco. Hindi mo ginamit yang mahiwagang bra na yan para maghiganti sa mga umaalipusta sa totoo mong mukha. Gagamitin mo yan para makakuha ng sapat na halaga pambayad sa lupa ng compound at sa problema mo. Sabi ko sa sarili ko, ang paghihiganti ay never naging maganda. Revenge and hate are not healthy. Ang galit ay nakakapangit, paalala ko sa sarili ko. Kinuha ko iyon cellphone ko saka nag-type ng message para kay Janice. Siya lang ang makakatulong sa akin sa problema ko sa mga magaganda at sexy na damit sa mga oras na to, remember. May clothing business sila Janice na nasa no isa fashion trend ang nilalabas nilang mga damit. Kakasend ko pa lang ng text agad namang nagring ang cellphone ko. Tumatawag siya. Ang bilis naman ng babaeng to. Saan mo gagamitin yung damit? Bungad na tanong niya agad sa akin over the phone. Susubukan ko kasing mag-apply ngayon. Wala naman akong magagandang damit kaya kung pwede pahiram. Hehe, sagot ko, hindi ka ba busy? Sana nag-text ka na lang. Tumawag ka pa, sige. No, I am not busy. I am currently sketching some dress. She answered, of course, papahiramin kita. Tell me, ano pa bang mga kailangan mo? Napaisip naman ako, Gisem, mga damit na pang model, pair of sandals and stilettos. Sabi ko, dyan yun mga damit pala pang 5, 8 ang height, ha? Dagdag ko dahil bigla kong naisip na tumatangkad rin ako kapag nagpapalit ako ng anyo. Anyo talaga? Parang taong lobo lang. Tunay na hiwaga, di ba? Pati height ko nagbabago. Isang pusa edimio talaga ang pink na bra ni Lola. Bakit pang 5, 8? Di ba, 5, 4 ka lang, naguguluhan niyang tanong. Kasi. Baka tumangkad ako kapag nag-heels na ako. Hehe, pinagpapawisan kong sagot sa kanya. Diyos me, sana naman this time hindi na maging matanong tong si Janice. Ayokong nagsisinungaling sa kanya, Lisa, alright. Ipapahatid ko na lang dyan sa bahay mo ngayon after ko maipahanda. Sabi niya, wala ka na bang ibang kailangan? Money? Hala! No, hindi ko kailangan ng pera. Mga damit lang talaga ang kailangan ko, mabilis kong sagot. Talaga tong kaibigan ko na to lahat ng tulong na kaya niya ibibigay niya talaga. I am glad na may kaibigan akong tulad ni Janice. Listen, Coco. I know gipit ka sa pera pero ayaw mo namang pahiramin kita. Willing naman akong bigyan ka ng mga sexy outfits,
Pero just promise me na decent job ang pag-applyan mo, okay? Huwag kang mag-prostitute or something. What? Gulat kong tanong ko, what made you think naman na ganong trabaho ang papasukin ko? Loka ka talaga, Janice. Hindi ako papasok sa ganon. Saka if ever naman na pumasok ako sa ganon, hindi rin ako matatanggap. Ang pangit ko kaya. She lied, hindi ka pangit, Coco. Tamad ka lang talaga mag-ayos. Ay sus. Pakonsuelo de bobo, natatawa kong sagot ti ina. Hindi na pangit. Hindi rin maganda. Ang mukha ko lang hindi pa uso, ganon, sabay naman kaming tumawa. Baliw ka talaga. Sige, ipapayos ko na ang mga ibibigay ko sayo. Bye, Coco. Love you. Thank you, Jan, love you, too. I said then ended the call. Pagtapos namin mag-usap ni Janice, napahiga ako sa kama ko at napabuntong hininga. Hindi ko alam sa sarili ko kung tama ba ang ginawa kong paglilihim kay Janice tungkol sa mahiwagang bra ni Lola. We have been good friends for so many years, kaya hindi talaga ako komportable kapag nagsisinungaling o naglilihim sa kanya. Hindi ko rin sigurado kung maganda bang idea na may ibang makaalam tungkol dito. Hindi naman iba si Janice, ha? Sabi niya nga para na kaming magkapatid dalawa at alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. Sige, sasabihin ko na lang kay Janice ang tungkol dito sa ibang araw. She knows how to keep a secret naman. I sounds con you there, ha? Haha. Pero sana lang din ay maniwala si Janice. Yun babae pa naman na yun mabilis nagpi-freak out sa mga extraordinary happenings. Takot nga iyon sa mga nagmamagic, si iyon mga magician. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil na-trauma siya nung bata siya or something. Coco. Coco. Napabangon ako sa pagkakahiga ko nang marinig kong may tumatawag sa akin. Pagsilip ko sa bintana ko, si Lola Agnes pala. Mabilis akong lumabas ng kwarto ko para puntahan siya sa pintuan. Sandali lang po, Lola, sagot ko naman habang nagmamadaling tumungo sa pintuan. Pero bubuksan ko na sana ang pintuan nang ma-realized kong suot-suot ko pa rin ang bra at ibang mukha ang makikita ni Lola. Lola, sandali lang po talaga, mabilis kong sagot sa kanya ulit. Nagmadali akong bumalik ng kwarto ko at sa taranta tumama pa ang tuhod ko sa gilid ng upuan. Oh! Aray, pag-angal ko sa sakit dahil sa nangyari. Pagbalik ko ng kwarto, mabilis ko nang hinubad ang pink na bra at walang ano-ano'y bumalik na ang totoong mukha ko. Isang mukha na hindi mawari kung hulmahan ba ng mga engkantong dagat o alupihang lupa ang mukha. Muling tumawag si Lola, kaya hinablot ko na ang nakita kong shirt sa kaisinuot. Bakit, Lola? Tanong ko kay Lola pagbukas ko ng pintuan. Bakit ang tagal mo pagbuksan ako ng pintuan? Tanong niya. Napakamot ako ng ulo, naglilinis po kasi ako ng kwarto. Ano ba iyon, Lola? Ay, nga pala, Coco. Yun sinasabi ko sa yung gwapong binata na naghahanap sa'yo. Andyan ulit, tuwang-tuwa na sabi niya, ang gwapo-gwapo talaga ng binata na yun. Parang artista ang iktura. Kumunot ang noo ko, eh. Asan po siya ngayon? Kausap niya si Martha. Andun sila sa labasan, excited na sagot ni Lola Agnes, bilis. Puntahan mo. Ikaw ang hanap nun, panigurado. Hinila pa ako ni Lola palabas ng bahay ko at nagtungo sa labasan. Hindi ko na nga nagawang makapagsuot pa ng tsinelas dahil sa pagmamadali sa akin ni Lola. Pagdating namin sa labasan, hindi ko na nakita iyon sinasabi ni Lola na gwapong binata na naghahanap sa akin. Ang tanging nakita ko na lang ay sumakay si Ate Martha sa kulay itim na kotse saka umalis sa tapat ng compound. Ay, umalis na. Umalis na sila ni Martha. Baka naman kasi Lola hindi ako ang hanap nun. Baka si Ate Martha, nakangiti kong sagot sa kanya. Ay, baka nga. Baka si Martha ang Concepcion Cordova na sinasabi, nung gwapo na iyon, sabi niya, pasensya ka na, Coco. Tumatanda na talaga ako. Hihi! Una na pumasok si Lola sa loob ng compound habang ako nakatayo pa rin sa labasan dahil sa sinabi niya. Naguluhan kasi ako naman si Concepcion Cordova, pero bakit si Ate Martha ang kinausap nung gwapong binata na sinasabi ni Lola? Pero siguro nga matanda na talaga si Lola, kaya pamali-mali lang siya. Baka nga si Ate Martha talaga yun sadya nun. Coco. Ate Coco, bigla akong tinawag ni Cassie nang papasok na ako ng bahay ko.
Ano iyon, Cassie? Lalaki ka pala, Ate Coco, tanong niya na nagpanganga sa akin. Hindi, bakit? Paano mo nasabi? Kasi walang umbok ang chest mo. Si ate ko may umbok tapos si kuya ko wala. Lalaki si kuya ko kaya lalaki ka rin, nakangiti niyang tanong sa akin. Yumuko ako at kinurot ang pisngi ni Cassie. Ang cute-cute mo talaga, Cassie. Ang cute mo. Pagpasok ko ng bahay bigla kong kinapa ang dibdib ko kaya agad akong napanguso. Bakit kasi ang malas kong babae? Bakit sa dami ng pwedeng mawala sa akin, bakit si papa ko pa at boobs ko? Yan tuloy kahit bata na pagkakamalan akong isang lalaki. Pangit na nga, wala pang boobs. Hindi kaya lalaki talaga ako. Pinapasabi po ni Janice, kung may kailangan pa kayo itawag niyo lang sa kanya. Sabi sa akin ni katulong ni Janice na naghatid sa mga gamit na ibinigay niya sa akin. Kakatapos niya lang ipasok sa loob ng bahay ko, yun mga hiningi ko kay Janice. Hindi ko inaasahan na ganito karaming damit, sandals, at stilettos ang ibibigay ni Janice sa akin na puro branded at mga bago pa dahil nakalagay lahat sa paper bag. Mukhang pina-shopping niya pa ito. May bonus pang makeup, perfumes, mga signature bags, mga iba't ibang kulay ng relo, at mga mamahaling jewelry. Nakakawindang talaga tong si Janice kahit kailan. Sabi ko sa kanya, yun mga hindi niya lang ginagamit at hindi mga bago ang ibigay niya sa akin. Napangiwi ako, naku, ate. Ayos na to, pakisabi kay Janice ayos na to at sobra-sobra na nga. Sigurado po kayo, ma'am, paninigurado niya. I nodded, opo, sagot ko. Sige po. Magpapaalam na ako, sabi niya, pero po bago po ako umalis may gusto lang akong sabihin. Ano po yun? Sumeryoso ang mukha niya, alam po natin na mabait si Janice at matulungin. Pero sana po hindi niyo inaabuso. May limitasyon po sa lahat ng bagay na hinihingi sa isang tao. Ang mga bagay na ganitong mamahalin ay hindi na dapat inaasa sa isang kaibigan, sabi niya. Mula bata pa lang si Janice ako na nag-alaga sa kanya. Ayokong makitang ginagamit lang siya ng isang kaibigan niya. O kinaibigan mo lang si Janice dahil mayaman siya. Bigla akong napatitig sa kawalan dahil sa sinabi niya. Hindi lang pala basta-basta tong katulong na naghatid sa mga gamit na ibinigay sa akin ni Janice. Ito pala ang nag-alaga kay Janice mula pagkabata niya. Pero kahit nasaktan ako sa sinabi niya hindi ko pinahalata. Umiti lang ako. Huwag po kayo mag-alala hindi ko po ginagamit si Janice. Hindi po ako after ng pera niya at kahit siguro, hindi siya mayaman, magiging magkaibigan pa rin kaming dalawa. Hindi naman pera niya ang naging pundasyon ng pagkakaibigan namin, kundi ang mga pinagsamahan namin, nakangiti kong sagot. Tumango siya, sana lang talaga. Gusto ko lang siyang protektahan laban sa mga taong mapanggamit. Sige po, mauuna na po ako. Huli niyang sinabi sa akin saka lumabas na ng apartment ko. Napatitig ako sa mga gamit na ibinigay sa akin ni Janice. Kaya hesitant talaga ako minsan humingi ng tulong kay Janice dahil may mga taong iisipin na kayamanan lang niya ang habol ko kaya ko siya naging kaibigan. Bawal ba maging magkaibigan ang isang mayaman at mahirap? Pati ba sa pagkakaibigan hadlang din ang estado ng buhay? Ang isang mayaman ba ay para lang din sa mayaman? What judgmental society we have. Saktong 2:00 na ng tanghali nang umalis ako ng apartment. Ang bigat ng dala kong bag dahil dito nakalagay ang mga gagamitin kong damit kapag nagpalit ako ng anyo mamaya sa tulong ng bra. Hindi naman ako maaaring umalis agad ng apartment na magandang mukha ang makikita nila dahil tiyak maloloka ang mga kapitbahay ko. So, para less problem, umalis na lang ako sa bahay na isang ordinary Coco lang ang nakita nilang lumabas. Nagtungo agad ako sa isang comfort room sa isang mall at nagkulong sa cubicle. Kinakabahan pa ako dahil iniisip ko baka biglang may sumilip sa akin at makita ang ginagawa ko. Pero wala naman sigurong sisilip sa akin, di ba? Besides, wala rin naman akong ginagawang masama. Nagsimula na akong maghubad. Kahit hindi ako sanay maghubot-hubad sa isang public comfort room, ginawa ko pa rin for the sake of a transformation. Hinubad ko ang baby bra na suot ko at mabilis kinuha yun pink na bra ni Lola. Pagkasuot ko nito agad akong nag-transform sa isang napakaganda at Diyosang mukha. Humaba ang buhok ko na medyo messy hair pero nabagay naman sa mukha ko. Pagtapos kong mag-transform agad ako nagbihis. Gagamitin ko ngayon ang binigay na damit sa akin ni Janice.
Isang color gray na blouse at isang high-waist pants. Actually, ang daming magagandang damit na ibinigay sa akin si Janice, pero ito lang ang nagustuhan kong isuot ngayon dahil mas desente ito unlike dun sa iba na sexy outfit. Hindi pa rin talaga ako sanay sa mga ganun kaya sasanayin ko muna ang sarili ko bago ko suotin ang mga yun. Mabilis ko nang ipinasok sa bag kong ibinigay din ni Janice, yun mga pinaghubaran ko. Bago lumabas ng cubicle huminga muna ako ng malalim. Kinakabahan ako. Paano kung may nakapansin sa akin na biglang nag-iba ang mukha ko pagpasok ko dito sa banyo? Paghakbang ko bigla agad akong napatid. Ouch! Pag-angal ko dahil ang taas ng heels na suot ko ngayon. Hindi talaga ako sanay sa mga ganito, pero magmula ngayon, habang sinusuot ko ang mahiwagang bra, kailangan ko na rin sanain ang pagsusuot ng heels. Lumabas na ako ng cubicle at agad nagtungo sa may salamin para maglagay ng blush on at lipstick. Mabuti na lang marunong akong mag-apply ng mga ganito dahil napag-aralan namin sa personality development kong subject sa school. Habang nag-a-apply ng makeup bigla akong napalingon sa mga kasabayan kong babae na nagmi-makeup rin. Nakatunga nga sila sa akin na para bang may nakita silang kakaiba. Bakit? Nahihiya kong tanong sa kanila. Wala. Wala, miss. Ang ganda mo. Para kang artista, sabi ng babaeng katabi ko. Bigla tuloy akong nag-blush sa sinabi niya, salamat, nahihiya kong tugon at mabilis nang tinapos ang pagmi-makeup ko saka lumabas na ng comfort room. Hindi ko mapigilan hindi mapangiti dahil sa papuri na natanggap ko. For the first time in my life, may ibang tao na namuri sa akin dahil sa kagandahan na nakita nila. Noong bata ako palaging si Papa lang nagsasabi sa akin na maganda ako at panlalait naman ang nakukuha ko mula sa ibang tao. Pero ngayon, kahit alam kong fake ang beauty na nakikita nila, hindi ko pa rin mapigilan na hindi matuwa. Ganito pala ang feeling kapag maganda ang mukha na nakikita ng mga tao sa paligid mo. Yun mga tingin pa lang nila parang pinupuri ka na. Ang saya at ang sarap sa feelings. Habang naglalakad ako sa may mall napapatingin ang mga tao sa akin na parang ang nakakita ng isang artista. May mga nadaanan pa akong napapahinto at sinusundan ako ng tingin para lang makilatis ang itsura ko. May mga kumakaway pa sa akin na as if mga kakilala ko sila hindi ko naman sila kilala at ngayon ko lang sila nakita. Instant popularity talaga ang nakukuha ng mga taong may magandang mukha. Samantalang, instant panlalait, kutsa, at pintas naman ang walang panlabas na ganda. Ngayon ko napatunayan na ang mundo talaga ay tumitingin sa panlabas na anyo. Magkahalong saya at lungkot tuloy ang nararamdaman ko ngayon. Nakasakay na ako sa taxi at papunta na sa pag-o-audition ko sa commercial kung nasaan si Heron. Ano kaya ang masasabi ni Heron kapag nakita niya ako? Magagandahan kaya siya sa akin? Napangiti ako. Ito na, Coco. Ito na talaga ang matagal mo ng pangarap na makilala at maging kaibigan ang lalaking tinitingala mo. Habang nakasakay sa taxi biglang tumunog ang cellphone ko. May isang text message na lumabas galing kay Ate Martha. Coco, nasaan ka? Umuwi ka muna. May emergency tayo. Re-replyan ko sana si Ate Martha sa text niya pero message sending failed na. Meaning wala na akong load. Anong emergency ang sinasabi ni ate? Hindi kaya dumating na ang gobyerno sa compound namin at papaalisin na kami diyon. Todo kabog tuloy ang dibdib ko dahil sa posible na mangyari. Manong, change route po. Sa may filtration SQ na lang po pala. Sa may Mendiola compound, sabi ko kay Manong driver at agad naman niyang niliko ang taxi. Habang papalapit kami sa compound hindi ako mapakali. Parang may mali akong nararamdaman. Saka ko naalala na hindi ako maaaring bumaba ng taxi na ganito ang mukha ko. Magtataka ang mga kapitbahay ko sa akin. Saka, wala na akong time para magpalit pa diun dahil tiyak nagkakagulo sila. Dito na lang ako sa taxi maghubad ng bra. Napatingin ako kay Manong at mabuti naman abala na siya sa pagmamanahew. Kukuhanin ko tong time na to para pasimple kong hubarin ang bra na suot ko. Inilagay ko sa lap ko iyon bag na dala ko para matakpan ako sa ginagawa ko. Inilusot ko ang kamay ko papasok sa blouse na suot ko at pasimpleng tinatanggal ang bra ko. Medyo mahirap dahil ang alog ng taxi pero pagtapos ng ilang minuto natanggal ko rin ang bra ko. Pag-unhook ko pa lang ng bra agad nawala ang mahaba kong buhok at bumalik ang dry at itim kong buhok. Ibig sabihin, bumalik na ako sa dati kong mukha.
Andito na tayo, miss, narinig kong sabi ng taxi driver. Sandali lang po, mabilis kong sagot saka isinuksok sa bag ko ang pink na bra na hinubad ko. Ito po ang bayad. Pagtingin ko kay mamang taxi driver nakanganga siya. Di ba? Di ba maganda ang sumakay kanina? Tanong niya ata sa sarili niya. Ewan ko, Manong. Baka nananaginip lang kayo, inilapag ko iyon bayad ko sa upuan saka mabilis na lumabas ng taxi. Napabuntong hininga ako. Nakakaloka. Sana lang naniwala si Manong driver sa sinabi ko. Nasa tapat na ako ng compound pero wala namang kaguluhan. Asa ng gobyerno? Ang iniisip ko nagkakagulo dito ngayon pero wala naman. Pumasok na ako ng compound pero wala naman kaguluhan. Ang tahimik lang. Ano yun sinasabi ni At Martha na emergency daw? Pinagtitripan ba ako ng landlady namin? Kakatok sana ako kila Lola Agnes pero napatigil ako nang mapansin kong nakabukas ang pintuan ng bahay ko. Teka, paano nabuksan tong bahay ko? Sinigurado kong inilock ko ito kanina bago ako umalis, hindi kaya nanakawan ako at ito at sinasabi ni ate na emergency. Kinakabahan man pero lakas loob pa rin akong dumiretso sa bahay ko. Pagsilip ko wala namang tao pero may isang maleta na nakalagay sa maliit kong sala. Kaninong maleta to? Wala naman akong ganyang maleta, ha? Pumasok na ako sa loob at dinampot yun flower vase na nadaanan ko. Baka may magnanakaw nga dito. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang naglalakad ng tahimik. Palingalinga ako pero wala naman akong nakikitang tao. Asan kaya yun? Bigla akong nakarinig ng kaluskos sa kusina. Parang may naglapag ng baso sa lababo. Shez! Andun ang magnanakaw. Agad na akong dumiretso at may nakitang lalaking matangkad na nakatalikod. Mukhang may hinahanap sa mga kabinet ko sa kusina. Walang yakang magnanakaw Bigla akong sumigaw at hahampasin na siya ng flower vase na bitbit ko. Pero hindi pa naman lumalapat sa likuran niya ang flower vase, nakaharap na agad siya sa akin at nasangga niya yung ihahambalos ko sana sa likuran niya. Bitawan day. Magnanakaw. Magnanakaw, pagpupumiglas ko habang nakapikit pa. Elay. Magnanakaw ay dyan, ang gwapo naman ng boses ng lalaking to. Pagbukas ko ng mga mata ko nagulat ako sa mukha na nakita ko. Manyakol, gulat na tanong ko, anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Umisi siya, dito na ako nakatira magmula ngayon, mapang-asar niyang sagot, hello, Divi ko housemate. Ate Martha, bakit naman naging ganito? Bakit nasa bahay ko yang manyakol na iyan tapos may dala pang maleta? Ano to sa bahay ko na siya titira? Pinapaalis mo na ba ako? Sunod-sunod na tanong ko kay Ate Martha habang andito kami sa labas ng bahay para mag-usap. Gusto kong magalit sa mga oras na to dahil sa nangyari pero ayoko ipakita kay Ate Martha na naiinis ako. Hindi ako naiinis sa kanya dahil pinahintulutan niya yang buwisit na manyakol na yan na pumasok sa bahay ko without the prior consent. Ang kinapuputok ko ng butchi ay ang katotohanang si manyakol ay andito at alam kong may binabalak yang kalokohan sa akin. Imposibleng wala. Mukha niya. Marahil gaganti yan sa pagkakasampal ko sa kanya the last time that we met. Ikaw ba naman masampal ko ng ultra hard? Tignan ko na lang kung hindi ka magalit. Alam kong may iniisip yang paghihiganti. Siguro malaki ang ibinayad niya kay Ate Martha, kaya siya na ang titira sa inuupahan ko. Sorry talaga, Coco. Sorry, todo pasensya si Ate Martha sa akin, pero hindi naman kita pinapaalis. Pwede ka pa rin tumira dyan sa apartment kahit kailan mo gusto. Yun nga lang may housemate ka na. Kasama mo na yang si Razon, ngumiti-ngiti pa siya at parang kuminang ang mga mata niya nang banggitin niya ang apelido ni Manyakol. Razon pala ang apelido ng gwapo pero Manyakol na to. Razon. Saan ko ba narinig yun apelido na yun? What? Gulantang nasagot ko, ini-expect mo na titira pa rin ako sa apartment na kasama yan, Ate Martha. Kilala mo ba yan? Alam mo ba ang ugali ng lalaking yan? Manyakol yan, ate. Bastos. Playboy. I am not being prejudiced here, Ate Martha, Pero nagsasabi lang ako ng katotohanan. Kilala mo ako, ate. Hindi ako mahilig mag-judge ng kapwa pero pagdating sa ulupong na yan exempted yan.
Alam kong maliit ang chances na gawan ako ng kahalayan ng lalaki na iyan pero who knows, di ba? Kahit wala akong puwetan, wala akong boobs, at straight ang katawan ko, babae pa rin ako, ano? Babae ako sa puso, sa isip at sa gawa. Hindi lang sa mukha. So, aalis ka na lang? She asked sadly. I nodded, waa. Coco, wag kang umaalis. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, wag kang umalis. Wag mong lisanin tong Mendiola compound. Maraming malulungkot kapag umalis ka rito. Pero, ate, hindi ako maaaring tumira sa isang bahay na kasama yan. Hindi ko naman lubos na kilala yung buwisit na yan, no mamaya ex-convict pala yan o drug dealer. E di, nabalitaan nyo na lang isang araw na babaeng pangit, tinaga sa mukha ng kasama niyang manyakol sa bahay. Gusto nyo ba iyon? I asked her. Manyakol, naguguluhan niyang tanong sa kasumilip sa loob ng bahay ko, hindi naman mukhang manyak si A. Razon, Coco. Tignan mo ang gwapo nga niya, ang mukhang artista at anak mayaman pa. Kung ganyan ba ang mamanyak sa akin, abakiber? Gulang ng go, tinignan ko si Ate Martha na nakakadiring tingin, biro lang. Hihi! Pero seryoso, Coco. Huwag ka na umalis. Kapag umalis ka, aalis din yang si Amy Razon dito at babawiin niya, yun binayad niya sa gobyerno. Bigla niyang tinakpan yun bibig niya. Ano, gulat kong sagot, tama ba narinig ko? Yang buwisit na iyan? Binayaran niya tong lupa sa gobyerno, hindi ko makapaniwalang tanong kay ate. Tumango naman siya. Coco. Kahapon pumunta siya sa bahay at nag-offer sa akin. Babayaran niya daw ang lupa sa gobyerno but in exchange titira siya sa compound na to. Nag-offer ako sa kanya dion sa 2D floor pero ayaw niya. Gusto niya daw kasama ka. Umisi si ate, may tama ata sa'yo yung binata na yan, Coco. Naku, sunggaban mo na. Wala ka nang makikita na lalaki ngayon na hindi tumitingin sa panlabas na kagandahan. Ginamitan mo ata ng orasyon o love potion yan, ay marunong ka pala maggayuma, Coco. Hindi ako gumagamit ng ganon, ano. Saka porket nag-offer siya ng ganon pumayag agad kayo, napa-facepalm ako, ate naman, sana naman inisip niyo muna kalagayan ko. Sorry talaga, Coco. Huhuhu. Kasi naman hopeless na ako. Ayokong mapunta sa gobyerno tong lupa. Mahal ko ang compound na to at mahal ko ang mga naninirahan. Kaya nung nag-offer siya pumayag na agad ako, she said, siguro naman harmless yang si I. Razon, Coco. Sige na. Pumayag ka na. Ayokong umalis kayo dito sa compound. Malulungkot ako. At kapag nalungkot ako, mamamatay ako. Gusto mo ba iyon? Napabuntong hininga na lang ako sa sinabi ni Ate Martha. Mukhang wala na rin namang mangyayari kahit makipag-argumento ako sa kanya. Andyan na yan, Eddie, sige. Pangatawanan na. I'm just hoping na sana hindi maging trouble ang pagtira ng manyakol na yan dito sa apartment ko. Saka at least, nawala na ang malaking problema ko. Hindi na kami mapapaalis dito sa apartment. Sinilip ko si manyakol na nakaupo sa may sala ko. Napataas agad ang kilay ko nang makita ko kung paano siya umupo sa upuan. Nakadekwatro siya habang nakataas pa ang paa sa center table. Halatang bored na bored sa buhay. Nung nagtama ang mga tingin namin bigla siyang umiti sa akin. Isang ngiting ang sarap burahin sa mukha niya sa mga oras na to. Buwisit naman niya to, bored nga sa buhay kaya ako ang pinagtitripan. Wag na wag lang talaga siyang magtatangka. Panadero ang tatay ko dati kaya alam ko kung paano magmasa. Mamasahin ko talaga ang mukha niya makikita niya. Nagpaalam na si Ate Martha sa akin at todo pasensya pa rin siya sa nangyari. Sabi ko naman ayos lang at least hindi na mawawala sa kanya, tong lupa ng mga magulang niya. Todo pasalamat din siya habang naiiyak-iyak pa. Napangiti na lang ako dahil naisip kong hindi na kami aalis sa compound. Hulog pa rin ang langit tong Travis Angelo Razon na to sa amin. Pero agad nawala ang ngiti ko nang maisip kong araw-araw kong makikita at makakasalamuha ang manyakol na to. Diyos ko, hindi pa lumilipas ang isang oras gusto ko nang sikmuraan ang manyakol. Paano pa kaya kapag tumagal kami sa iisang bubong? Pumasok na ako sa loob ng bahay at hinarap agad ang manyakol. So, ano ang plano mong kalokohan ngayon para makapaghanda ako? I asked him directly without blinking the eyes. Ha? Pinaplano?
Wala naman akong pinaplano, nakangiti niyang sagot sa akin. Playing safe ang walang niya. Huwag mo akong gaguhan, manyakol. Alam kong may pinaplano ka. Pagdidiin ko, hindi ka magbabayad ng kalahating milyon para lang manirahan sa pangmahirap na compound na to at makipagbahay-bahayan sa akin. Ngumisi naman siya sa kaumayos ng upo. Aren't we little conceited here, dear Concepcion Cordova? I told you, wala akong pinaplano. Bored lang ako sa buhay ko. I just want some extraordinary adventure. Extraordinary adventure ka mo. At ang pagtira dito kasama ko ang kinokonsidera mong extraordinary adventure, hysterical na tanong ko sa kanya. Todo pigil ako sa sarili ko na hablutin ang wall clock sa likuran ko para ihampas sa mukha niyang nakangisi. Tumaas-taas ang kilay niya. Yip! Alam mo na. Ang manirahan kasama ang isang babaeng walang boobs pero may dalawang likuran. It's an extraordinary adventure, isn't it? Walang niya ka talaga, sinigawan ko siya, umayos-ayos ka lang talaga. Hindi ako magdadalawang isip na sipain ka palabas ng apartment. He chuckled, I am looking forward to your kick, Concepcion Cordova. Napapikit ako ng madiin dahil sa buwisit sa kamuling nagsalita. Since dito ka na sa apartment ko maninirahan, gagawa ako ng set of rules. Set of rules, naguguluhan niyang sagot. I nodded. Yip. Set of rules. First, you're not allowed to bring any kind of woman here. Alam kong babaero at manyakol ka kaya utang na labas, Jimmy, wag mong gagawing motel tong apartment. Kung gagawa ka ng kadugyutan, sa labas, paninimula ko, pangalawa, wag mong gagalawin ang mga gamit ko rito. Hayaan mo lang sa kung ano ang design ng bawat abubot ko rito. Yun mga gamit mo wag mong ikalat kundi itatapon ko yan. Ikatlo, bawal maingay kapag nag-aaral ako. Hindi ako makapag-concentrate kapag maingay. Ikaapat, share tayo sa mga bills. Ilaw, tubig at apartment lang naman ang babayaran. Ikalima, ang pagkain ko. Akin lang. Bumili ka ng iyo. Teka. Ang dami mo namang rules. Daig mo pa ang ihik house, nakasimangot niyang sagot, and how about ako na ang maisagot ng lahat ng bills? As in lahat ng bills. Tumaas ang kilay ko, and what would you get in return? He grinned, pagsisilbihan mo ako. Ikaw na ang maglalaban ng damit ko. Magluluto ng pagkain ko. Everything that I wanted. Sure, mabilis kong sagot. Ang bilis magdesisyon, Natural. Malilibre na ako sa gastos, ngayong gipit ako kaya kailangan magtipid. Sabi ko, saka, kung anong lulutuin ko kakainin mo Huwag kang choosy. Tumango siya, sure. Hindi naman ako choosy, tignan mo. Kaya kong tumira sa maliit na apartment kasama ka. Yun ba yung choosy, indirectly niyang panlalait? Buwisit na to, sa ngayon, ipagluto mo ako ng pagkain. Hindi pa ako nagla-lunch, anong oras na? Tagal na pirmahan sa government kanina buwisit na iyan, iritado niyang sabi sa siya yumuko para buksan iyon maleta niya. Pinagmasdan ko lang siya sa ginagawa niya. May kinuha siyang puting towel at kulay blue na tela sa maleta niya. Ang sunod naman niyang ginawa hinubad ang sapatos sa kamedyas niya. Tinapon niya lang na walang pakundangan iyon medyas niya sa sofa. Lalong tumaas tuloy ang kilay ko. Dinampot niya na iyon kinuha niya sa maleta niya sa katumayo, ano pang hinihintay mo? Ipagluto mo na ako. Maliligo lang ako. Wow! Makapag-utos. Hindi mo ako katulong dito, Baka nakakalimutan mo. Umiti siya, alam ko. Pero sige na. Magluto ka na. Gutom na talaga ako, sabi niya sa katumunog ang tiyan niya dahil sa gutom. Napakamot na lang siya ng ulo niya. Fine. Whatever, sagot ko sa kadumiretso sa kusina at naghalungkat ng kung anong maaaring mailuto. Napatingin ako sa kanya nung dumaan siya sa likuran ko papunta sa banyo. Nakangiti ang manyakol habang sumisipol-sipol pa. Ano kaya ang niningiti-ngiti ng ulupong na to? Oy! Manyakol, wala pala akong stocks dito. Okay na ba ang eggs sayo? Tanong ko nang buksan ko ang tokador. Ayos lang, sigaw niya habang nasa loob siya ng banyo, Oy, Concepcion. Bakit? Sagot ko habang nagpapainit ng kawali. Ang egg ko ayos lang ba sayo? Tanong niya saka bumulala siya ng tawa.
Mabilis kong hinablot ang chopping board, saka hinagis ko sa kanya sa loob ng banyo. Open kasi ang itaas ng banyo, kaya nagawa kong hagisan siya ng chopping board. Hoy! Grabe ka. Mabuti na lang hindi ako natamaan noon pag-angal niya. Maswerte ka dahil hindi ka tinamaan. Ulitin mo pang magsalita ng kamanyakan. Itong mga kutsilyo naman ang hihigas ko sa'yo, pagbabanta ko. Sorry na. Hehehe, sabi niya sa kanarinig kong nagbuhos na siya ng tubig sa katawan, Concepcion. Ano? Hindi ka ba makaligo nang hindi ako kinakausap? Hindi ko abot ang likuran ko. Hiludan mo ako. Hinablot ko ang kutsilyo at itak, mamili ka manyakol. Anong gusto mong umulan sa'yo ngayon? Kutsilyo o itak? Hihi. Wala. Ito naman hindi mabiro. Biruin mo mukha mo. Mabuti naman na nahimik na siya at tahimik nang naligo. Tinapos ko na ng mabilis yun pagluluto sa kakainin, nung manyakol sa kadumiretso sa kwarto ko para makapag-isip. Ngayong may kasama na ako rito sa apartment ko, kailangan ko nang magdoble ingat lalo na sa mahiwagang bra ni Lola. Hindi dapat ako magpalit anyo ng basta-basta kapag nasa paligid ang manyakol. Mahirap nang mabisto at baka isumbong pa ako niyan sa mga albularyo. Isipin niya kampon ako ng demonyo dahil nagbabago ang itsura ko. Napabuntong hininga ako. I am not really sure sa ideyang to, pero let's just wish na sana hindi kaguluhan ang dala ng manyakol sa buhay ko. Napatingin ako sa orasan at nakita kong may time pa ako para pumunta sa audition ngayon para sa commercial. Agad na akong tumayo at kinuha yun picture ni Papa. Pa, gabayan niyo po ako. Sana makuha ako sa audition, sabi ko sa picture niya. Huwag kayong magalit dahil pumayag akong patirahin iyang si Razonyakol dito sa apartment. No choice, pa, binayaran niya kasi tong lupa sa gobyerno. Pero do not worry, pa. Kapag nakuha ako sa commercial ibabalik ko agad ang ibinayad niya para umalis na siya dito. Hinalikan ko iyon picture ni Papa sa kamuling ibinalik sa gilid ng kwarto ko. Tinignan ko muna ang sarili ko sa full-length mirror at agad na pangiwi. Hindi bagay sa akin ang suot ko ngayon. Nagmukha pa rin akong katulong kahit mamahaling damit na ang suot ko. Sinuklay ko na lang ang buhok ko saka lumabas na muli ng kwarto. Nadatnan ko naman si Manyakol na nakatayo sa may kusina habang nagtutoothbrush. Naka-blue lang siya na boxer at walang suot pang itaas habang nakasabit sa balikat niya yung puting towel niya. In all fairness and honestly speaking, maganda ang katawan ni Manyakol. Masyadong firm ang muscles niya saka yun dibdib niya well-formed. Yun ebis naman niya guhit na guhit pero hindi nakakadiring tignan. Unlike sa iba na nakakadiri na dahil masyado nang mamuscle ang katawan. Sa kanya naman mas lalong dumagdag sa angas look niya, yun ganda ng katawan niya. Halatang nag-gym, mas maganda pa ang katawan niya kay Heron to be honest. May ibubuga rin pala tong si Manyakol. Hindi lang gwapo, maganda rin ang katawan. Ugali lang ang patapon. Ano ba tong mga iniisip ko? Diyos ko! Nagdideliryo na ba ako? Oh, bakit ka ganyan makatitig sa katawan ko? Ano yang iniisip mo? Sabi niya habang nagpupunas na ulit ng katawan niya. Asa ka? Hindi ako manyakol katulad mo, iritado kong sagot sa kanya, oy. Aalis muna ako, Ikaw na muna bahala rito sa bahay. Yun mga bilin ko sa'yo, wag mo kalimutan. Saan ka pupunta? Saka pwede ba hindi oy ang pangalan ko? Travis Angelo pangalan ko. Tawagin mo kong Travis or Angelo or pwede ring both. Ayoko nga. Hindi. Saka, bakit ko naman sasabihin sa'yo kung saan ako pupunta, Aber? Aba, para kung mapahamak ka alam ko kung saan ka hahagilapin. Tumingin siya sa akin saka muling isinabit sa balikat niya yun towel. Ngayong magko-housemate na tayo dapat alam natin kung saan pumupunta ang bawat isa. Baka magalit si Big Brother. Haha. Akala mo naman nakakatawa yun joke niya. Fine, saad ko maghahanap ako ng part-time job. Narinig mo naman yun usapan namin ni Dian sa school diba? Hindi pa ako nakakapagbayad, sabi ko sa kakinuha yung bag ko. Last question, pagsasalita niya ulit, ganyan ka ba talaga? What do you mean is ganyan, tanong ko ganito kapangit. Matagal na akong ganito kapangit, bumalalas ako ng tawa. Hindi tumawa ang Manyakol, nakatingin lang siya ng seryoso sa akin.
Baliw hindi yan, sabi niya, yung hindi kayang tumanggi sa pakiusap ng iba. Katulad ngayon, pwede ka namang umalis dito sa apartment, dahil andito na rin ako yet you chose to stay just because the landlady says so. Umupo na siya sa lamesa at nagsisimula ng kumain. Mahirap para sa akin tanggihan ang mga humihingi ng tulong. Masarap sa feelings kapag nakatulong ka sa iba, sagot ko. Sure, whatever. Pero sana minsan alam mo kung paano tumanggi. Isipin mo rin ang sarili mo, seryoso niyang sagot sa akin sa katumingin, kapag ba sinabi ko sa iyong sabay tayo maligo papayag ka, nakangiti niyang tanong. Natural, hindi. Ang dami mong alam na kadugyutan, buwisit na sagot ko, diyan ka na. Aalis na ako. Palabas na ako ng apartment nang marinig ko ulit siyang magsalita. Ingat, babe. Maghihintay ako sa pagbabalik mo, sabi niya sa katumawa ng malakas. Be home early, okay? Kung hindi man bababae ako. Napa-facepalm na lang ako habang naglalakad palabas ng compound. Hindi talaga magandang ideya na kasama ko na sana bahay tong buwisit na razonyakol na to. Nahirapan ako maghanap ng tagong lugar para maisuot ko ang mahiwagang bra kanina. Diyos na yan! Masyado talagang maliit ang boobs ko, o sadyang wala talaga akong boobs, kaya hindi ko namamalayan na wala akong suot na bra kanina habang nakikipag-usap kay Manyakol. Narealize ko lang na wala akong bra nung nagsuot na ako. Sa isang iskinita ako nagsuot ng bra. Sinigurado ko muna na walang taong dumadaan nang magpalit ako ng anyo. Mabuti naman nakisama ang pagkakataon dahil naisuot ko agad yun nang walang nakakita. Paglabas ko ng iskinita at napadaan sa may tindahan kung saan may mga tambay lahat sila napalingon sa akin. Mukha silang nakakita ng isang maladyosang babae dahil sa mga titig nila. Yun isang lalaki pa na huli kong nakanganga habang nakatutok ang tingin. Hinawi ko na lang ang maganda at slightly curly kong buhok sa kamuling nagpatuloy sa paglalakad. Nasa waiting shed na ako at naghihintay ng bus na masasakyan. Bus na ang sasakyan ko para mapabilis ang biyahe ko papunta sa audition. May 1 oras pa ako para makarating sa venue. Habang naghihintay ng bus damang-dama ko ang mga tingi ng mga kasabayan kong naghihintay ng masasakyan. Yun iba nagbubulong-bulungan pa at pinupuri ako ng palihim. Napangiti na lang ako sa loob-loob ko. May huminto na ng bus at nagunahan na ang mga pasahero pasakay sa loob. Sa dami namin bigla akong napatigil para sana paunahin na yun mga nagmamadali. Yun lalaki sa harapan ko bilang huminto para bigyan ako ng way. Miss Beautiful, ikaw na mauna sumakay, nakangiti niyang sabi sa akin. Naku, Manong. Wag na. Kayo na mauna, sagot ko sa kanya. Bakit naman Miss Beautiful? Ikaw na mauna. Dapat ang mga babaeng magaganda binibigyan ng special treatment, sabi niya at mukhang nagpapa-impress sa akin dahil sa nakikita niyang maladyosang iktura. Imbis na matuwa ako sa sinabi niya na inis lang ako. Parang sinasabi niyang ang mga magagandang babae lang ang may karapatang makakuha ng special treatment at ang mga hindi kagandahan ay walang karapatan. So, sinasabi mo Manong na kung pangit ako, hindi ka mag-aabalang maging gentleman sa akin. Kung hindi ako maganda malamang kanina ka pa sumakay at hindi mo ako papaunahin, panunupalpal ko sa kanya. Ay, Miss Beautiful, hindi naman sa ganon, ngumiti pa siya, ang sinasabi ko lang na dapat pinapauna ang mga magaganda. So, ang mga pangit pinapahuli, muli kong sagot ti porket maganda ang nakikita mo sa harapan mo bibigyan mo na ng special treatment. Let us say na hindi ako ang nakaharap mo ngayon. Magsasayang ka kaya ng oras para maging gentleman, Manong? Malamang, hindi. Yan ang hirap sa ibang mga kalalakihan, sa porket isang magandang babae lang ang nasa harapan nagbabait-baitan na para makakuha ng pogi points. Pero kapag kapangitan ang babae, wala kayong pakialam. Nga. Tama siya, sabi ng mga tao sa likuran ko. Bahala ka nga sa buhay mo. Dami mong satsat. Nagpapaka-gentleman na nga, IT buwisit na sagot sa akin ni Manong sa kanauna nang sumakay sa bus. Padabog pa siyang umakyat. Pikon si Manong. Napailing na lang ako dahil sa eksena. Kapag talaga ganon ang mga nangyayari, hindi ko mapigilan na hindi manupalpal ng mga taong mas pinapahalagahan ang nakikitang panlabas na ganda kaysa sa kabutihan ng puso. Ang unfair lang kasi dahil paano naman ang totoong ako na hindi talaga maganda?
Wala na pala kaming chance makatanggap ng gentleness sa mga lalaki dahil wala kaming panlabas na ganda na katulad sa iba. Huminto na muli ang bus kaya bumaba na ako. Agaw atensyon na naman ako sa mga tao sa loob ng bus. Para silang nakakita ng artista. Talagang kahit sa pagbaba ko sinusundan nila ako ng tingin. Nakakailang na rin kung minsan, bawat galaw ko tinitignan nila. Kapag talaga maganda ang isang tao, pinag-aaksayahan ng tingin. Sinusuri mabuti ang kagandahan. Pero kapag pangit ka, wala silang pakialam sa'yo. Iritado pa silang titingin sa'yo na as if isa kang esor sa mga mata nila. Ilang metro lang ang layo ng building na pag-o-auditionan ko kaya nilakad ko na lang. Sumasakit na ang mga paa ko dahil sa heels. Hindi talaga ako sanay sa mga ganito kataas na mga sandals. Kaya nagtataka ako kung paano natitiis ng mga ibang babae na magsuot ng ganito sa ilang oras. Para sa akin kasi mas importante na komportable ka sa suot mo kaysa mukha kang classy. Mukha kang ang classy pero hindi ka naman komportable, di wala rin. Paghinto ko sa may building naloka ako sa nabasa ko. Audition yes close. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa dahil diun. Diyos ko. Isa lang ang may kasalanan nito. Si Travis Angelo Ranzon Akamanyakol.